never bend at the waist. Kay kung dili, pag tindog ana, mukoto gyud ang imuhang hawak ana. So guidelines in lifting, number 1, you consider gaano kabigat yung pasyente. Kaya ba ninyo nakamulang ang mualsa or dili? Aside from that, needed ba og additional help? Kung dili man, ikaw na mualsahay, hantod unsa lang ang kaya nimo alsahon. Okay, so dili ta magpaalig-alig. Porket ako og lawas, niya malay nato, di ba, insured na the other one. So, gamayon, pero baskog ay, grabe pa makaalsa. So, yun. Titingnan natin yung capacity ninyo as pag-lift or kamo na mo alsa. Especially kung ang inyong spine board is somewhere dili mahagilap or medyo layo. So, wala mo yung choice, mano-mano mo mag-alsa. You lift without twisting and have your feet positioned properly. So, dapat dili kayo kinto. Kung pwede, mag-flat na siya. Kaya the longer nga nakakinto mo, kaninyong tuhod mag-urog. So, dapat ganyan. Feet flat. Tapos, ang bika nila, ang kamot sa sulod. Communicate clearly and frequently with partners. So, you have commands. Okay, buddy, andam na mo mag-alsa. Patubagay yung mga kauban kung andam na or dili. Kaya kung dili, mag-iyahay mo alsa, una ulo, biling tiil. O niya, pag alsa, imbis ang instruction, butang sa paa, nadiretso tindog. So yun, clear ang inyong command. When lifting or keep your weight as close to the body, kay the longer siya, ginaalsa nimo, mas dili kayo kapoy. Rather than kung layo siya, the more nga nagadugay, hawing na siya. Keep your back in a locked-in position, so you straight your back. Flex at the hips and not at your waist, and bend at the knees. Do not hyperextend or lean back from the waist. Kanang grabe kung makaliad. So when it comes to this lifting and moving, these are the guidelines. So ang decision making nato is nagyapon sa inyo ha. Paano niyo i-assess ang area? We have the so-called emergency and non-emergency move. So when we say emergency, meaning to say, unsafe ang area, dili mo pwede maghatag og first aid dira. So, kinahanglan ninyo, aswaton ang pasyente, dalhon sa gawas or sa safe na area para dito siya i-bandage or i-first aid or i-treat. Pag sinabi naman nating non-emergency move, so pwedeng safe naman, makaya ninyo na i-control ang area, like pwede niyo butangan og panel board, and then i-bandage siya dito, i-treat, butang sa spine board, and then hatod sa clinic. So, pwede ra yun, ana. So, depende sa inyong assessment. Again, ang sabi natin, dili ta magpadala sa panic. Dapat ikaw ang mag-control sa situation. Dili ang situation ang mag-control sa imuha. So, makaya ra i-handle nimo ang scenario, then hatag kag command sa imong mga kauban, then dili ta magpa-alata nga medyo nagkabado na. So, these are the techniques na dapat nato, na option nato gamiton unya. So, I'll show you more pictures para na alam mo yung option na later, pero dili siya tanan atong buhaton. At least na mo yung idea. Okay. So we have here, pwede ninyo guyudon actually ang pasyente. Pero pag guyod mo, you have to make sure na smooth ang area pag guyudon. Dili niyo iguyod, gikan dito, ipanaog ninyo diri. Ragloy, ba't kaayo no? Panaog sa hagdanan. So pwedeng armpit. So gunit lang ta sa may kilikili. Tapos always one step backward para makita nimo ang direction kung ang abay nakaharang or wala. Kung dili makaya sa armpit or cloth drag, then we will do ankle drag. Again, I said, pwede na to buhaton ang guyod, basta make sure lang na smooth ang area. Dili lubak-lubak, dili batoon, dili pa naog sa hagdanan. Parehas na niyo? Kanina ni Pandara. Okay, other option is we have here blanket drag. So kung naman ihabol, kortina, hapin sa lamisa, butang dito ang pasyente, you just have to make sure na sa may foot part nakatali. Okay, para pag birali mo sa habol, dili mabilin ang pasyente. Apil ang pasyente. Okay, ma'am, dili pwede ang guyod, kinahanglan aswato na jud ang patient. Then we will do the one-man carry.
pwedeng walking, pwedeng cradle, backstrap, or firefighters. With the lecture demo, dili kani siya talang gina-demo, pero at least nalang may idea na, okay, so pwede tayo na siya. So this one is a walking assist. So kanang medyo lipong or something. So depende kung asa ang injured niya, luya niya, or weak niya is dali na side, so dali ka na side. Kung ang luya niya nga legs is dali, so ikaw, balin ka dali sa pikas. So ikaw ang magsilbing tungkod niya. Then, cradle carry or pinaka-popular ang one-man carry or lover's carry na tawag nila. So that is what we call the cradle carry. Pack strap, short distance ni siya na ginagamit. Let's say for example, gikan sa ground floor, igawas lang siya paadto na dito sa evacuation area ninyo, so pwede ingon ani. Pero make sure wala ni siya injury sa kamot o sa shoulder. Other option, pinakamabilis na gawin is firefighter's carry, pero depende sa moalsa o depende sa injury sa pasyente. Okay, so that is the firefighter's carry. Kung hindi pa rin kaya na ikaw lang isa, dito ta sa duha ka tao. So pagdating sa dalawang tao, we do swing carry. So dati eto ginagamit is katong murag hari-hari reyna katong sa kamot ginalingkuran. Pero gi-remove na to siya kay very unsafe, pwedeng mahayang ang patient. So ang ginawa is ito na, swing carry. So later i-demo na ko paano. Then extremity carry kung medyo heavy siya. So pwede ikaw sa may kamot tapos ang isa sa may tiilan. Other option, kung naay lingkuranan, then we'll use chair. Make sure lang na ang lingkuranan tibay, dili kay brittle or gabok. Kay bisod na pag alsa nimo nabali, tagak ang pasyente. Firefighters carry with assistance if in case medyo dili kaya, pwede i-guide siya para mag-alsa kay patient. And then, ito si assistance kung daghan jud og tao. So pwedeng siya ang maghawi sa mga nakaharap. Group carries, ito pang maramihan. We have the flat lift carry. Ito si flat lift carry ginagamit natin kung medyo narrow, iskinita ang dalan. Pero kung makaya lang man magkabilaan ang rescuer, so pwede ra ang kaning hamok. Or improvise na to, either natay blanket or kaning hapin sa lamisa, ayun na, or improvised stretcher. So bearers alongside, ganito siya, meaning to say lahat ng rescuer one side. Nakatagilid ang pasyente para makakasya mo sa iskinita. Kung na may mga medyo narrow alley dali na area. Ngayon, kung medyo hawan-hawan naman, then we will use the hammock carry, pagkabilaan. Eto siya, depende pa rin sa laki at bigat ng patient. Pwedeng 3, pwedeng 4, pwedeng 5. So, tanawan na to, gano'ng kalaki, gano'ng kabigat. So, later, per group tayo, Davao, Jensan, and Zamboanga. 3 area ba? Yes. Okay. Then, eto siya yung sa kamay, alternate. So, isang kamay support dito sa ulo, isang kamay hawak sa kabilang rescuer. So, alternate yan siya. Demo natin mamaya. Then, we will try to use later the blanket, si cloth rag, or sa tablecloth kung makaya siya unya. Testingan na to para mag-blanket carry. Kung maubusan mo og spine board, there are tendency, yes, maubusan mo. Then, you use or improvise other option. Pwede ang improvised stretcher such as duha ka poles, and then pwedeng t-shirt, pwedeng jacket, pwedeng poncho, or blanket ang pwede ana. As long as naalam mo yung duha ka pole na pwede magamit. Alright? Nagets? Natunan? Sabtan siya. So, unya after lunch, so magpasingot na taon niya. So, bawal na ang matulog unya. So before ko magpa-break sa inyo i-discuss lang sa nako for the last time this one. This is part ng inyong insurance, ng inyong package sa registration. This is the insurance ng Red Cross na gina-offer. So dili lang kamo, pwede po ninyo ipa-member inyong family kung gusto ninyo. Pasensya na, medyo sunod-sunod ng training. So pangurot na ako ang golden voice. Sure. So si Red Cross po, as I've said, diba, this is one way na nag-generate fund or pondo sa Red Cross. So lahat, so these are the different buildings or offices ng Red Cross all over the Philippines. Ayan, yung mga gamit. So dyan po napupunta yung mga perang dinodonate ng mga tao and others.
Ayan yung mga certain machines na ginagamit. This one is for the saliva test, katong sa molecular